Good morning, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng manonood or nakakapanood. Our topic for today is paghabol sa pera. So, konting share ko about sa paghabol sa pera. So, dumating sa point na tayo bilang isang empleyado, nag-expect tayo ng compensation na okay. Na-share ko to nung previous vlog ko. Kaya nangyari, ito yung konting bahagi nung kabuuan ng kwento. Pag ikaw, ginalingan mo dun sa trabaho mo, nagtrabaho ko ng maraming taon, siguro umabot na nung after pandemic, medyo na-realize mo na, ba't ganun, kahit anong tagal mo, kahit anong sipag mo, kahit anong pagsusumikap mo dun sa trabaho na meron ka, yung compensation na binibigay ng mayari, hindi. So, nagparamdam ako dun sa amo namin na siguro need ko na ng medyo maayos-ayos na pagtaas ng sweldo. So, last 2021 yon. So, medyo nagbibigay na ako ng hint and after a year, hindi naman pinansin or ano nangyari, ano lang, yung sige, go with the flow, same lang. Okay, no problem. So, kung ano-anong report pinapakita ko, ano-anong future plan for the company yung pinapakita ko sa kanila, improvement and kumbaga, paano mapataas yung benta, kasi yung line of work ko nasa sales po ako in marketing. Yung time na yun, basta about the structure, about the strategy. So dahan-dahan yun kada taon, 2021, 22, 23. So hanggang last year, 24. Siguro by the 2023, medyo sobrang burnout ako nun kasi yung sweldo ko talaga parang hindi ko na kayang mapataas. Kasi ang promotion po sa Pilipinas, pag na-promote tayo, sa pagkakaalam ko nung last company ko, pag na-promote ka ng position, 5K pesos agad yung increase. So dahil OFW po ako nandito sa abroad, okay naman po yung company namin. Medyo, ang pagtaas lang ng sweldo is, parang constant lang kasi, every year nagdadagdag naman ng sweldo. Pero nung pinopromote nila ako, nagtatanong ako sa kanila, yun, last 2024, ayun, last February, last 2024, sabi ko. So, parang promote ka lang ng promote sa akin, pero yung sweldo ko, parang same lang naman. Siguro nung mga first year ko, first to 3 years ko, okay lang na ganun yung dagdag, masaya ka na. Pero by the time na matagal ka na, yung effort may sobra-sobra na, halos magpakamatay ka na sa kumpanya. Medyo hindi na maganda sa pakiramdam yung binibigay lang nila sa'yo. So, ayun, by the time na, sinubukan ko lang naman last year and sabi ko, ayoko na, last na yun. Hindi ko na siya intindi. Kaya sabi ko, it's about time na magbibigay ako ng effort para sa'yo naman. So, ayun, awa naman ng Diyos, nakapag-execute ako last year. So, yung siguro, siyempre from employer to nagdi-negosyo or nagbi-business. Medyo yung transition niyan hindi mabilis and kailangan mong aralin dahan-dahan. At the same time, yung circle of friends mo, napaka-importante kasi sila din yung nagbibigay ng influence or strength para sa'yo, para ma-motivate ka. So, realization ko about sa paghahabol sa pera, ito yung mga realization ko about paghahabol sa pera. So, ayun yung mga realization ko about paghahabol ng pera or sweldo. Unang-una, actually, ang common na sinasabi ng tao, ang problema, pag tinanong mo anong problema, sabi nila problema, pera. Actually, na-realize ko na hindi naman pala problema ang pera. Sa totoong buhay, hindi po problema ang pera. Kasi pag sinabi mong problema ang pera, left and right na. So, yung realization ko yun nga, hindi naman problema ang pera. Ngayon, ba't ba na-generate yung mga negosyong nagpapautang? Kasi problema mo pera. So, actually, hindi siya problema. Kasi kung ikaw mismo, di sana, ikaw na nagbigay ng solusyon dun sa mga taong may problema sa pera. Gawin mo na lang negosyo. So, pero sa totoong buhay kasi, ang ginagawa po ng tao, magpapakamatay ka sa trabaho, para makakuha pa ng mas malaking pera, hanggang sa mamatay ka na. So, yun ang realization ko na dapat di mo siya hinahabol. Wag mo nga habulin yan. Pero sweldo, kahit ano man, lalo sa nagdinegosyo, ang napag-usapan namin nung partner ko, hindi namin habulin yung pera. Mas habulin namin yung makatulong kami sa tao. So, ayun. Number 2 realization ko, yung pangalawang realization ko dito sa paghabol sa pera. Yung pera maraming ginagawa sa iyo yan. Pag marami kang pera, ginagawa kanyang masaya. Feeling mo komportable ka, at the same time feeling mo secured
So, yan yung ginagawa sa'yo ng pera. Kung marami kang pera. Ngayon, wala ka naman nun o kapos ka, ginagawa naman miserable ang buhay mo. Kung, yun nga, sasabihin mo, laging kulang, may utang ka. So, nando ka sa state na miserable. Nasa iyo na lang yan kung anong pipiliin mong state. So, magiging masaya ka ba dahil may utang ka? Gagawa ka ng paraan, siyempre. Nasa iyo na yun. Magkakaiba tayo ng diskarte sa buhay. Magkakaiba tayo ng ginagawa. So, ikaw mismo, sa sarili mo, kailangan mo i-figure out yan. Sabi ng mentor namin, isang you need to discover your core deep first. Pero kung sa sarili mo minsan, hindi mo siya madidiscover. Yung totoong mentor, siya yung magsasabi sa'yo na gift mo yan. And dapat yan yung in-enhance mo and yung pinapa-unlad mo. So, tuwan-tuwa ako dun sa sa advice na yun nung mentor ko na yun. So, yung third, pinakahuli dun sa na-realize ko pag regarding dito sa paghahabol ng pera. Pag naghabol ka ng pera, nawawala na yung sense of purpose mo sa buhay. Hindi mo na nalalaman na yung ba't ka ba nabuhay dito? Para lang ba maghanap ng sweldo, magpayaman, or kasi nangyayari sa mga tao, nagiging copy-paste po yung ating mga ginagawa sa buhay. Dahil nakita mo yung kapitbahay mo na may bagong rep, ikaw parang, bilibin ako, maganda yun. Yung nakikitrend ka. So, yun yung nangyayari sa ating mundo ngayon. Dahil nakikita mo, namasyal sila doon, makapasyal din doon. Diba ganun? Tapos, mga nakikita mo, bago kotse, bili ka rin. Bago bahay. So, ikaw din. So, nangyayari, more on copy-paste yung sa mundo. And yung pangarap ng tao, ganun din, copy-paste. Gusto ko magkaroon ng magandang bahay, magandang kotse, negosyo. Yan yung mga yan yung mga typical na ng tao ngayon. Pero hindi na nagkakaroon ng yung purpose mo. So, yan yung medyo na-realize ko na pag nagabol ka ng pera, nawawala na yung sense of purpose mo. Ba't ka ba create the Lord dito? So, ikaw, you need to assess yourself. So, ba't ko nga pala ito sinishare? I share some siguro dun sa mga taong, siguro naman lahat ng tao naghabol sa pera. Currently, maraming tao ang naghahabol dyan. Hindi naman pang Pilipinas lang or sa Philippines lang. Applicable din po sa ibang lahi. You can say, dahil kailangan. Pero hindi mo dapat siya pinaproblema. So, yun yung kaya nag-create din, di ba? Nakapag-create ng mga nagpapautang na kumpanya kasi nga problema mo pera. So, yun yung nagiging susolusyonan nila. Ngayon, kasi pag nangutang ka tapos pinang-enjoy mo lang, doon ka may mali. So, ayun, yung kasi mga kalaban natin dito, nagiging copy-paste yung mga pangarap natin. Nagiging nare-reflect natin yung mga nakikita natin sa ibang tao, which is dapat di po natin maramdaman yung word na inggit. Kasi masakit man pong aminin. Minsan, nakikita mo, gusto mo rin gayahin talaga yung ibang tao. Meron kang tao na ginagaya or sinusundan, which is dapat, hindi mo to dapat maramdaman. Dapat madisiplina mo yung sarili mo. Dapat na, low-key, and gawin mo yung mission mo sa buhay. Yung purpose mo, dapat madiscover mo din sa sarili mo. Ba't ka ba nandito? Yung mga kalaban natin dito. And, awareness lang. And, kung trip nyo po itong mga gantong usapin is join my group na Discarding Pinoy. I'll put the link below and let's talk about some mga usapin na makakapag motivate or makakatulong sa atin na mag-improve. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. God bless po.